Hindi nga mapakali itong si Patricia kung kaya't gumawa siya ng paraan makatakas kay Ramir at napuntahan nga niya ang kinaroroonan nga nitong si Mang Kanor at itong si Renan. Kinausap niya ito na hindi na dapat pinatagal ang naturang matanda at baka mabalyaso pa ang kanyang mga plano at mabigo pa siya. Bukod pa roon, malaking pera ang ilalabas niya sapagkat nagdidimanda nga ang kanyang mga tauhan ng malaking halaga sapagkat ilang oras na ang naabala at hindi nasasapat ang pera na binigay dapat niya doon sa tauhan na iyon. Kung kaya't sinabi niya na madaliin na ang naturang matanda. Ngunit bago pa man mangyari ang mga bagay na iyon, nabugbog na nga ng husto itong si Mang Kanor. Samantala, magtataka naman itong si Era dahil biglang nawawala itong si Renan. Ang sinabi nito ay may importante lang bagay na gagawin. Nagtataka siya dahil madalas na nga itong busy. Ang sagot lamang ni Renan noon ay kailangan lamang niyang tapusin ang kanyang gawain at nangako siya na babawi din sa mga oras na nasayang. Babawi din siya kay Era. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Ramir. Lalo't nakita niya na nawawala na naman itong si Patricia. Maaga pa lamang. Naiwan ni Patricia ang kanyang telepono. Kung kaya't nag-aalala siya ng gusto, pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyayari. Lalo't kagabi pa ito hindi mapakali. Kung kaya't sinundan niya itong si Patricia. Dito nga ay kakagulat ni Ramir ang kanyang masasaksiyan. Natuntun nga ni Ramir ang kinaroroonan nitong si Patricia kasama ng kanyang mga tauhan. Nakita din niya doon itong si Mang Kanor kung saan binububog. Nandoon rin itong si Renan. Kung kahit nagtataka siya kung ano ang nangyayari at bakit naroon itong si Mang Kanor, ito ang alibahing ng dalawa. At dahil sa ayaw masabi ditong si Patricia, pinalaya niya itong si Mang Kanor. Naisip nito na kailangan pakawalan na muna bago pa pagdududahan siya ng gusto ng kanyang asawa. Nagtaka naman ang kanyang asawang si Ramir kung bakit magkasama sila nitong si Attorney Alon. Ano ang kagnay nila sa isa't isa? Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman itong si Era matapos siyang imbitahan na magkakaroon sila ng dinner. Kasama nga itong si Attorney Alon. Ngunit si Lelet ay nangangamba dahil hindi siya mapalagay kapag kasama nga niya itong si Attorney Alon dahil lagi siyang kinakabahan dahil masama ang kutob niya rito. Tingin niya ay hindi ito gagawa ng kabutihan. Inaobserbahan ni Lelet ang mga galawan nitong si Attorney Alon. Hindi man niya magawang tumanggi dito kay Era dahil nakikisama siya dito. Ngunit kinakabahan pa rin siya sa mga mangyayari. Hindi rin matutuloy ang kanilang inaasahan na dinner dahil nakawala nga na ito si Mang Kanor at sasabihin na ang katotohanan tungkol sa ginagawa nga nitong si Renan sa kanya.